Nagbabala ang Food and Drug Administration laban sa ilang produktong mula sa bansang Taiwan. Kabilang dito ang ilang uri ng tapioca pearls o sago na nakitaan ng sangkap na ginagamit sa paggawa ng plastic. Nakatutok si Julius Segovia. Sa mga mahilig uminom ng mga pampalamig na may halong sago, mag-ingat at maging mapanuri ayon sa Food and Drug Administration o FDA. Kasunod yan ang pagbabawal ng ahensya sa 15 food products mula Taiwan na nadiskubre ng Agri-Food and Veterinary Authority ng Singapore na kontaminado ng maleic acid. Kasama sa 15 iba't ibang brand ng tapioca pearls o sago na hinahalo sa mga milk tea at maging ang noodles. Ang nakitang sangkap na mga ito na maleic acid ay ginagamit sa paggawa ng plastic at posibleng magkaroon ng problema sa bato ang taong madalas makakain ito. Ang maleic acid ay isang industrial chemical. Ay hindi talaga ito ginagamit sa pagkain. Ito ay ginagamit sa mga factory items like PVC pipes. Kaya bawal talaga siyang ilagay sa pagkain because ang isa sa mga gamit niya is as a plasticizer. Hindi rin rehistrado at hindi rin lisensyado ng FDA ang 15 produktong galing Taiwan. Kaya malabo raw na maibenta ito sa mga kilalang pamilihan. Pero posible pa rin daw na may nakakapuslit. Kaya ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association o PAG-ASA nagsiguro na. As of last weekend, I sent out email to members of PAG-ASA for them to check and make sure na wala silang kargang mga produktong pinagbawalan ng FDA na galing Taiwan, specifically noodles, instant noodles, and tapioca sago. May mga tapioca pearl at noodles naman daw na gawa sa bansa. May mga available naman na mga tapioca balls sa merkado. Meron tayong paggawaan dito sa Pilipinas. Kaya sa ating mapanuring mamimili ay dapat tingnan nila yung label. Huwag silang basta bumili na lang sa nakalagay lang sa plastic. Para makasigurong ligtas ang bibiling produkto, mainam na maging mapanuri. Dapat may product at brand name, may net content. Nasa packaging din ang pangalan ng manufacturer at distributor. Pero kung duda pa rin, nasa website ng FDA ang kumpletong listahan ng mga rehistrado at lisensyadong produkto. Tiniyak din ng DTI na kaisa sila ng FDA sa pagbabantay sa merkado. Ang Malacanang naman, sinabing walang kaugnayan sa gusot sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas ang pagbabawal ng FDA sa 15 produktong mula Taiwan. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.